Handa na po ba kayo? Okay, sige po. Tayo po handa na po natin ang ating puso't kaisipan. Mag-uumpisa po tayo sa ating unang pangangaral sa umaga pong ito. Ang ating pong tagapagsalita, amin pong interim pastor sa Molino at siya po'y nagpapastor po sa Talisay, Lipa, Batangas. Tawagin po natin Pastor John D. Galicia. Amen. Amen po. Good morning po sa bawat isa. God is good all the time. Amen. All the time. Good. Okay. Meron akong kausap. Tunay na ang Diyos po'y napakabuti. We want to thank the Lord po sa privilege that God given us to attend this Family Cup 2024. I would like to appreciate all the members of Berean family po that are here. To God be all the glory. Thank you, Berean San Ildefonso, Bulacan, for allowing the camp to be held here po. Salamat po sa inyo pong tunay na maluwag na pagtanggap at lalo tigit po sa inyong suporta po. And also po sa bawat delegates. And we are praying sa Panginoon na nawa hindi masayang ang ating pong pagtungo po dito. As we have the theme, well done, the good and faithful servant. I have a question na nais kong sagutin po natin. Who wants to be called a good and faithful servant? Say amen. Siguro tayo pong nandito mula pa po kahapon. Pinag-uusapan na po kung paano po ang magiging mabuti at matapat na lingkod ng Diyos. At marahil ito ang panalangin po natin. At ito ang nais natin. Na one day when we face our Creator, our God, in our real home, which is in heaven, we will stand before the judgment seat and say, unto us, well done, the good and faithful servant. Alam niyo po ba, there is a price if we want to be called good and faithful servant. Meron po itong halaga. Meron po itong sakripisyo. Hindi basta-basta ito maririnig sa Panginoon. Kaya nga po, the challenge maybe this morning, kaya ang title po ng ating pong pag-uusapan, the price of a good and faithful servant. Magkano ba ang halaga na mapakinggan natin sa ating Panginoon ang mabuti at matapat na lingkod ng Diyos? Let's all stand up please and open our Bible in the book of Luke, chapter 12. I go dun po sa cross-reference sa isa pong passage ng Scripture. Cross-reference po ng Matthew is also in the book of Luke, chapter 12. Luke chapter 12, verse 42 to 46. Napakahalaga po ang pagsabi nyo ng amen sa umaga pong ito. Amen? Yan ay nagpapatunay na kayo gising pa. Okay? Yan din po yung mahalaga dahil yung natutulog nyong katabi, magigising pag nag-amen kayo. Amen? Yan. Kaya naway walang matutulog. Amen? Lalo tigit po sa kapahayagan ng salta ng paway. Kasi we are talking about a good and faithful servant. And there is a price. Labanan natin ang antok. Amen? Labanan natin ang init. Upang lalo tigit po, pagharap natin sa Panginoon, we will have the sweet commendation of our Lord Jesus Christ. Well done, the good and faithful servant. Let me read to you verse 42 down to verse 46. The Bible says, and the Lord said, who then is that faithful and wise servant, whom his Lord shall make ruler over his household to give them their portion of meat in due season. Blessed is that servant
whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Of a truth I say unto you, that he will make him ruler over all that he hath. But, and if that servant say in his heart, My Lord delayeth his coming, and shall begin to beat the men servants and maidens, and to eat and drink, and to be drunken, the Lord of that servant will come in a day, when he looketh not for him, and at an hour when he is not aware, and will cut him in sunder, and will appoint him his portion with the unbelievers. Verse 47, and that servant which knew his Lord's will, and prepared not himself, neither did according to his will, shall be beaten with many stripes. Salamat po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Tayo po'y saglit na manalangin. Diyos na makapangyarihan, aming Ama sa langit, salamat po sa biyaya ng buhay sa araw na ito, na muli kami ginising po ninyo, binigyan nyo ng pagkakataon na makapakinig muli ng inyong salita. Salamat sa ikalawang araw na ito ng kampuhang ito, Lord. Thank you so much, Lord, for the blessings that we hear from your word sa unang araw po namin, Lord. Tunay, Panginoon, ibukas nyo ang aming pong puso, ang aming mga tenga sa pakikinig ng inyong salita. Bigyan nyo po kami ng pusong handang sumunod at magpasakop sa inyo. Tunay, Panginoon, ang aming pong panalangin, to be good and faithful servant, ay hindi lamang pong aming nasahin, kung hindi ito'y gawin po namin po sa buhay namin, upang pagharap namin sa inyo, ay makakamtan po namin ang sweet commendation na ito sa inyo pong mga bibig. Salamat po, Lord. Pagpalain niyo po ang pangangaral na ito, O Diyos na banal na Espiritu. Dalangin ko po kayo ang magpala at patuloy na mangusap sa amin. Ito'y dalangin ko sa ngalan lamang ng Panginoong Hesus. Amen. Ako po na po tayo. Who then is a wise and faithful servant? Tayo po siguro, before this camp come, ipinanalangin nyo po ang camp na ito. Amen? Naghanda tayo. Nag-ipon tayo ng campi natin. And we pray for the speakers that will be used of God na ma-challenge po tayo. Kaya nga, the question is, if we want to be called and faithful servant, there is a price. May halaga po ito. Hindi basta lang tayo uupo dyan at makikinig at sasabihin, well done, thou good and faithful servant. Hindi ganon. The real application of this is paglabas natin po dyan, pagbaba natin sa camp na ito. Diba, if we want something good and durable things in life, we must pay the price. Kaya di ba, pagka tayo bibili ng isang gamit, gusto natin branded. Gusto natin po medyo mahal. Yung pricey. At handa tayong magbayad po doon kasi you want yung matibay na gamit. If we want a nice and comfortable house, we must pay the price due to that house. Tama po ba? Kung gusto mo maayos na bahay, talagang maghahanap ka ng medyo mataas ang presyo. Yung magandang subdivision. Hindi kung saan-saan lamang. Bakit? Kasi gusto mo yung komportable. And you need to pay the price. Kailangan mong bayaran yun ayon sa price niya. Sa presyo niya. Diba, if we want a job that is a good paying, diba, magandang trabaho, maayos sa trabaho, naghahanda tayo. Kaya mga kabataan, nag-aaral dapat tayo. Andiyan ba po ba kayo? Kung ikaw pinag-aaral na magulang mo, mag-aaral ka ng mabuti. Amen? Huwag muna una-unahin yung ligaw-ligawan na yan. Andiyan ba po ba kayo? Kaya maraming nasisirang karir ng mga kabataan
Nauna yung ligaw-ligaw bago sa pag-aaral eh. Hindi mo pa tapos ang arithmetic mo. Nagpipray ka na, sino kayang kalooban ng Diyos? Kaya no ang sagot dyan. We must prepare para pagdating ng panahon, meron po tayong maganda-gandang trabaho. And we need to pay the price. Studying hard. Kaya merong nagsusunog ng kilay. Marami na nga mga kababaihan, talagang parang sinunog na ang kilay. Wala nang kilay. Alam niyo po, same also to the kingdom of God. Kung ito dito sa lupa, sa mga temporal things, if you want something best, you need to pay the price. Same is true in the kingdom of God at the coming of the Lord. Those that will receive the Lord Jesus' commendation, well done, thou good and faithful servant, must pay the price here on his lifetime. Dito po sa lupa, dapat pinaghahandaan natin yun. Kasi meron tinatawag na due season. There will become a day that we will hear that commendation. Kaya ang sabi po sa ating pong text, who then, this is a challenge for us. Tanong nga ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, sino nga po ang matapat at pantas, nakatiwala, whom his Lord shall make ruler of his household to give them portion at his meat in due season. Kita po natin, we are God's steward of our lives. Ay katiwala lamang ng Panginoon. Pahiram ng Diyos ang buhay natin. Kaya nga po, ang tanong, sino yung matapat na katiwala? At pantas na katiwala? Kaya nga mga kapatid, this morning, 3 bagay lamang po ang nais ko pong pag-usapan po natin. Ano nga ba ang halaga to be called a good and faithful servant? Number 1, there must be an amount of work for the Lord. Ang good and faithful servant must render an amount of work for the Lord. Ano ang sabi po ng ating pong text? Verse 43. Blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find what? Say the word. So doing. Sino yung, ang tanong, mapalad o masaya? Ang salitang blessed dito is being translated in English in happy is that man that when his Lord come, ay meron pong nagtatrabaho. May ginagawa. Kaya alam niyo po, yung naglilingkod sa Panginoon, masayang tao yan. Ako'y naniniwala, yung naglilingkod sa Panginoon, sila yung masasayang tao. Amen. Bakit? Pinaglilingkuran mo ang Panginoon eh. Kaya kahit napapagod ka na, magiging masaya ka kasi Diyos ang pinaglilingkuran mo. Sabi nga sa atin kagabi, meron lang tayong iisang Panginoon. Hindi dapat tayo malito, kaya lang minsan nalilito tayo. Kasi pinapanginoon natin sarili natin. Minsan trabaho natin. Minsan maraming bagay ang pinapanginoon natin. Pero isa lang ang Panginoon. And God given us talent to be used in the ministry. Sino yung masayang lingkod ng Diyos na matatagpuan niya na naglilingkod? Tanong mga kapatid, kumusta po ang ating paglilingkod? Are you serving the Lord? Ngayon, kung hindi ka pa naglilingkod sa Panginoon, ipanalangin natin po ngayong pong umaga, Lord, help me. Nanaway mapaglingkuran ko po kayo and mapakinggan ko rin po pagdating ng panahon. Well done, thou good and faithful servant. Pastor, nagsisimba naman ako. Ang pagsisimba po hindi paglilingkod. Adya ba po ba kayo? Ang pagsisimba po'y pribilehiyo natin bilang anak ng Diyos. If you are a child of the King,
tayo po ay marapat lamang pong sambahin ang ating Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Kaya nga po, ano ang halaga? Ano ang presyo ng good and faithful servant? There must be an amount of work for the Lord. This means service for the Lord. God hate the sluggard. Kagabi ho, nabanggit ho, ang tamad ho ay ayaw ng Diyos. Andiyan ba po ba kayo? Parang kakaunti ang amen doon. Baka maraming tamad dito. Ayaw ho ng Diyos ang tamad. Kaya ang sabi ho ng Timothy, ang tamad, wag pakainin. Dapat tayo pong mga mananampalataya, knowing the Word of God, we should work and labor for the Lord. In the book of Proverbs chapter 6, look at your Bible, please. Proverbs chapter 6. Verse 6 to 11. Go to the ants. Sabi po ni Solomon, a man that is full of wisdom. He says, go to the ants. Tingnan niyo yung mga langgam. Thou sluggard. Alam niyo, minsan nagiging karakter natin yung katamaran eh. Hindi dapat yan makita sa isang Kristiyano. Andiyan ba po ba kayo? Whatsoever thy hand findeth to do, do it with might. For there is no power in the grave. Dadating ang Panginoon. Kaya ang sabi doon, go to the ant, thou sluggard, consider her ways, and be wise. Buti pa yung mga langgam. May wisdom eh. Andiyan ba po ba kayo? Marami mga tao, walang wisdom eh. Which having no guide, overseer, or ruler, provided her meat in the summer, and gathered her food in the harvest. How long will thou sleep, thou sluggard? Totoo yan, ano? Pagkatamad, mahilig matulog. Andiyan ba po ba kayo? Anong oras po kayo matulog? At anong oras kayo magising? Nakakalungkot po mga bata ngayon, ano? Oh. Sikat na ang araw, tulog pa rin eh. Oy, gising na! Mabuti pa yung unang panahon. Ano? Unang panahon. Nakikita nyo, no? Alas 5, gising na mga tao. May ginagawa na sa probinsya. Panggabi, pastor eh. Pero makita po natin, mga kapatid. How long will thou sleep? Thou sluggard, and wilt thou arise out of thy sleep? Alam nyo, mabigat na sleep, yung spiritual. Na minsan sa mga Kristiyano, nakakatulog. Gising, pero tulog. Spiritual. Andiyan ba po ba kayo? Bakit tulog? Walang ginagawa eh. Andiyan ba po ba kayo? Now it's time to awake out of sleep. Kung talagang gising, may gagawin ka. Kaya ang sabi ng salita ng Panginoon, how long will thou arise out of thy sleep? Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep. So shall thy poverty come as one that travelleth, and thy want as an armed man. Diba? Kaya nga, alam nyo, huwag niyong tutulugan ho ang bawat pangangaral ng mga pastor ninyo. Andiyan ba po ba kayo? Kaya minsan naghihirap tayo eh. O saan naman ako mahirap? Naghihirap tayo sa mga bagay na espiritual. Nakatutulog eh. Kaya nga mga kapatid, anong dapat nating bayaran para mag-gain natin yung faithful, good and faithful? An amount of work for the Lord. We need to be a laboring servant. I use laboring sapagkat ang laboring ay kakaiba sa working eh.
Ang laboring po ay merong pong pagpapawis. Ano po? Merong struggle. We need to labor. We need to be a laboring servant in the Word of God. Kumusta po? Tayo po bilang servant ng Panginoon sa salita niya. Do we labor in the Word? 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. How do we labor from the Word? Tayo tinuturuan magbasa ng Bible. Ngayon may mga Bible quiz tayo, napipilitan tayong talagang mag-aral to dig up on the Word. Kukunin pa natin yung eksaktong meaning, yung Greek word niyan. Wow! Sana hindi lang pagka-camp. Amen! Paglabas din natin, pag-uwi natin, sanayin natin ang ating pong mga sarili para tawagin tayong good and faithful servant, labor in the Word. Study God's Word, meditate on the Word of God, as in the book of Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, and thou shalt observe to do according to all that is written therein. For in them thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Meditate on the Word of God. How do we labor on the Word? Paano tayo, alam niyo po, di ba? Kadalasan ng biruan, pag magbasa ka ng Bible, aantokin ka. Andiyan ba po ba kayo? Kung gusto makatulog daw, magbasa ka ng Bible. Pero alam niyo po mga kapatid, ang Biblia po ay sandata natin. Ito'y pagkain ng ating kaluluwa. How we dig on the Word. Ito po'y buhay na salita. It is quick and powerful. And we need God's Word in this life. And sometimes we are sluggard in laboring in the Word. Kasi nagiging tamad na tayong saliksikin ng salita ng Diyos. Lalo po sa panahon natin ngayon, na ang multimedia ay nandyan na. Ang social media ay nandyan na. Makabasa lang tayo sa ating Facebook na isang verse, ayos na. Kaya marami po ang naliligaw. Memorize God's Word. How do we memorize God's Word? Paano kung hindi mo dala ang Biblia mo? Do you memorize God's Word? Do you heed God's Word sa puso natin? Napakaganda na meron po tayo pong tinagong salita ng Diyos sa puso natin. Psalms 119 verse 11. Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against God. Memorize God's Word. Try to say and speak the Word. And then apply God's Word. Pag nagle-labor tayo in the Word, you strive to apply God's Word. We need to be doers of the Word and not what? Hearers only, deceiving your own self. Ang dami na nating napakinggang preaching. Ang dami na po nating nabasang salita ng Diyos. Ang tanong, ilan yung in-apply natin? How do we labor and strive? Na, Lord, tulungan nyo this year. I want to be a good and faithful servant. I-apply ko yan sa pamamagitan ng pagganap nito sa aking pong buhay. I will be faithful in my reading of the Bible. I will be faithful in worshiping, listening. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Meron lamang po tayong 52 Sundays in a year. Do we pray na, Lord, sana hindi ako magkasakit sa taong ito, ng linggo? Ewan ko ba bakit pagka-linggo doon nagkakasakit? Sakit ng ipin ko. Pastor, hindi mo na ako makakapag-church. Oh, may schedule eh. Sakit ng ulo ko pa, para ko inaatake ng ano ngayon. Parang sama ng hindi ako makatulog. Pakitext mo si Pastor, hindi mo na ako makakadalo ngayon. Labor in the Word. Apply God's Word.
There will be an amount of work if we want. We need to pay the price of work sa Panginoon. Let us labor as a servant of God in the Word. And then also, a laboring servant in the ministry of the Lord. Hindi lang tayo mag-labor po sa salita ng ating Panginoon. Tayo rin ay mag-labor in the ministry of the Lord. Do you have a ministry in the church? Kung ikaw'y miyembro at ligtas na anak ng Diyos, meron ka bang ginagawang ministeryo sa simbahan ninyo? Ano ang sabi ng 2 Corinthians chapter 4, verse 1? Seeing this ministry, as we have received mercy, we faint not. Alam nyo, bago kami nagbabaptize ngayon sa Lipa, ang isang po ay turuan na mag-pray ng ministry yung babautismuhan. Anong ministry ang gusto mong tupdin sa simbahan? Kaya minsan marami palang nanlulupaypay na Kristiyano, walang ministry. Pero when we see this ministry that we had in the Lord, we faint not. Ano mang ministry meron tayo, ikaw man ay tagawalis at tagalinis lamang sa simbahan. O tayo po'y mga prayer warriors sa simbahan. Have a ministry. And let us labor to that ministry. Ministry is not ministry. Andiyan pa po ba kayo? Don't serve God for a return. Huwag kang maglingkod na, pasok ako sa ministry kasi pag pastor, ang gwapo Hindi po lahat. Andiyan pa po ba kayo? Oh. Pero talagang may mga gwapo po. Kita naman, di ba? What is the point? Don't serve God in the ministry na merong kapalit. Maganda yung volunteer Parang si Isaiah, whom shall we send? And Isaiah volunteer, here am I, Lord, send me. Minsan ang ministry nagiging ministry. Gustong pumasok sa ministry kasi ang worker ba dyan? Magkano ang tinatanggap? Andiyan pa po ba kayo? Ang real ministry ay kailangan gawin with love in the Lord. For the love of Christ constrained us. Kaya pag ministry ang ginagawa po natin, kahit i-reject ka pa ng tao sa pag-aakay ng kaluluwa, hindi sasama ang loob mo. Andiyan ba po ba kayo? Kahit hindi tanggapin yung tracts mong binigay, nakasmile ka naman, babasahin po salita ng Diyos at hindi tinanggap, hindi sasama ang loob mo. Why? Ministry. Andiyan ba po ba kayo? How do we labor in the ministry of the Lord? Tingnan niyo po sa 2 Corinthians chapter 4, verse 1 to 7, about the ministry taught by Apostle Paul po to the Corinthian church. Verse 1, therefore, seeing we have this ministry as we have received mercy, we faint not, but have renounced the hidden things of dishonesty. That is the ministry. Real ministry to the Lord is we disregard. Ano po? Yung tinatawag na dishonesty. You must serve the Lord with honesty. Nang meron pong katotohanan. Ano ba yung Tagalog ng honesty? Katapatan. Not walking in craftiness nor handling the word of the Lord deceitfully. Ang ministry rin po, hindi dapat po natin gawin ng may pandaraya. Andiyan ba po ba kayo? Sunog na sa amin nung napakinggan ko noon Minsan may mga leaders na gawin niyo sinasabi ko, pero wag niyong gagawin yung ginagawa ko. Tapos tayo dyan. Andiyan ba po ba kayo?
We teach God's Word. And we need to teach the Word and apply God's Word and to be an example to them. Ministry must be done in honesty. And the Bible says must be done. We became servant for Christ's sake. Alam niyo po yung tunay na ministry? We became servant for Christ's sake. Hindi tayo boss sa ministry. Andiyan ba po ba kayo? We appreciate people that serve. Pero ang katotohanan, we became servant for Christ's sake. That's ministry. That's labor po. Kumusta yung ating mga ministry sa Panginoon? Paano tayo nagiging matapat? Paano tayo nagtatrabaho sa ministeryo? Do we have that love and compassion that makes a difference? Sabi ng Jude 22. Compassion that make a difference. Alam niyo po, in laboring in the ministry for soul, there must be compassion. Ang sabi po ng ating Panginoong Sokristo, nung ang Panginoong Sokristo nakita yung maraming mga tao, He had compassion on them. Dahil nakita niya na ito'y parang mga tupa na walang pastor. Kaya pagka ministry ang ginagawa po natin para sa Panginoon, makikita yung pagmamahal. At pag mahal mo ang Panginoon, hindi mo iiwan ng ministry mo. Andiyan ba po ba kayo? Nakakalungkot yung mga makakarinig tayong testimony. I used to be a Sunday school teacher. I used to be a preacher. I used to be a Bible student. I used to be a choir member. The question is, ngayon po, kumusta tayo? Anong ministry na natin? We are praying as we have our introduction. Tayo is nananalangin to be good and faithful servant. Are you ready to pay the price? And the price is an amount of work. Let us labor unto the Lord. Labor in the Word of God and labor in the ministry. At alam niyo po ba, ang nagtatrabaho sa Panginoon, ang trabaho din po natin, mga kapatid, is a laboring that endure to the end. Let us be a good soldier na kung saan na mananatili hanggang katapusan. Alam niyo po yung pananatili, yan ang issue today. Maraming nagdi-depart. Bakit maraming umaayaw? Nakapag-umpisa na, nakapagpatuloy, pero humihinto. Bakit hindi makapagtiis? Bakit hindi? Kasi nga, kaya tinan niyo po, yung well done, thou good and faithful servant, kailan ibibigay? Pagka natapos na. Andiyan ba po ba kayo? Pag natapos na, in due season. Kaya nga, alam nyo, we will endure if we love God. Kaya nga, ibigin daw natin ng Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa po natin. We can endure if we have that joy of the Lord. Just like Nehemiah, the joy of the Lord is my strength. Alam nyo, pag masaya yung ginagawa mo, masaya ka sa ginagawa mo, mananatili ka. Pero pag hindi ka na masaya, madaling iwan. That's why we need to rejoice in the Lord. Tayo'y magalak sa ating Panginoon. Pangalawa, na bagay mga kapatid, there must be an amount of work for the Lord, number one. Number two, there must be amount of wisdom in choosing God rather than the pleasure of life. Look at verse 45 and 46 sa ating pong text. Ano ang sabi po ng verse 45? But if that servant say in his heart, my Lord delayeth his coming, and shall begin to beat the maidservant,
and maidens, and to eat and drink and to be drunken, the Lord of that servant will come in a day when he looketh not for him, and an hour when he is not aware, and will cut him in sunder, and will appoint him his portion with unbelievers. There must be wisdom. The amount is wisdom. Choosing God rather than the pleasure of life. Yes, the price is to have a right choice. To be a good servant, we must have a choice. We must choose God to serve Him. If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. We need to have wisdom. How do we see life, mga kapatid? Paano yung nakikita ang buhay? At paano natin nakikita yung layunin natin sa mundong ito? We need to have wisdom. Kaya nga, who then is a faithful and wise servant? The wise choice is to serve God. Bakit po wise choice ang paglingkuran ng Diyos? Hindi ka talo kapag ka naglingkod ka sa Diyos. Amen? Pag ibinigay natin yung ating sarili sa Panginoon, hindi ka kailanman magkakamali. Andiyan ba po ba kayo? Yes, minsan mahirap ang maglingkod sa gawain ng Diyos kasi kasama yung kahirapan. Pero hindi nangangahulugang mahirap, nagkamali ka. Andiyan ba po ba kayo? Hindi nangangahulugang mahirap maglingkod, nagkamali ka. It is a wise choice. Dahil in the end, you will hear the sweet commendation. Well done, thou good and faithful servant. Alam niyo po yung i-offer ng mundo sa atin? All about temporary po yan. Temporal things of this world. Masisira, mawawala, mabubulok. Pero ang Diyos, kailanman ay hindi niya kakalimutan ang lahat ng pagpapagal natin. That's a wise choice. Wisdom to serve God. We need to have a wisdom to serve God till we have time. Habang may oras ka pa. Alam niyo yung paglilingkod sa Panginoon habang malakas ka pa. Andiyan ba po ba kayo? Habang may pagkakataon ka pa. Hindi sa lahat ng pagkakataon magwawalis tayo sa simbahang ito. Hindi sa lahat ng pagkakataon, lagi tayong magpapaawit sa kongregasyong ito. Darating ang panahon, uuwi tayo sa ating tunay na tahanan. Have we done our best for the Lord? Nagawa na ba natin ang pinaka natin? That's wisdom. To serve God till we have time. Anong sabi po ng Ecclesiastes? Remember now thy Creator in the days of thy youth. Alalahanin natin ang ating manglilikha habang ikaw ay bata pa. Mga young people, say amen if you are there. Mapalad po kayo. Dahil maagang nakita nyo ang liwanag ng salita ng Diyos. Mga tatay na narito, say amen. Mga nanay na narito, andyan pa kayo. Mga lolang narito po, andyan kayo. Alam nyo po, salamat po for giving to the Lord. Sa pagdala sa ating mga anak sa simbahan. We fathers must lead our family to the Lord. Parang wala akong narinig na amen doon, ha? Tayo pong mga tatay, dapat ang maglilid sa ating pong mga anak sa Panginoon.
Nakakalungkot na yung tatay nasa bahay, yung anak, sige magsimba ka na. Sabi lang kay Pastor, maraming ginagawa. Andyan pa kayo. We are talking about good and faithful servant. Let us have a wisdom to serve God till we have time. Dahil darating ang panahon when no man can work. And let us work habang araw pa. Dahil darating ang gabi ng buhay natin na hindi na tayo makakapagtrabaho pa. That's wisdom. Work for the night is coming when no man can work. In the book of Ephesians, let us redeem the time because the days are evil. In the book of Ecclesiastes, whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might, for there is no power in the grave. Ano man yung pwedeng magawa natin, siguro ipag-pray natin po, ngayon pong umaga, Lord, tulungan niyo po ako kung ano yung gusto mong ipagawa niyo sa akin, naway magawa ko po this year. Bigyan niyo ako ng karunungan, bigyan niyo ako ng kalakasan na magagawa ko ng may katapatan. Let's have a wisdom to serve God till we have time. Let's have a wisdom to have vision in this life. We need to have vision. Di ba minsan, ang dami natin pagpaplano sa buhay. We want na sa gantong kong edad, ako'y makakagraduate na, ako'y makakabili ng sasakyan sa gantong edad ko. Hindi po masama ang mangarap. Andyan pa ho kayo. Pero kumusta yung pangarap natin when we talk about being a servant of God? Do we have plans and goal for our Christian life? This year, ano nang level ng Christianity po tayo? The process of growth, nasa na tayo sa paglago? Do you plan na gusto mo bang lumago? O makapaglingkod? O magsisettle na lang tayo? Di ba minsan, dami nating plano pero hindi natin pinagpaplanuhan. Lord, tulungan niyo ako sa buhay na pinahiram mo sa akin. Magawa ko ito para sa'yo. Mga tatay, saan natin dadali ng pamilya natin? Do you have vision for your family? To serve the Lord? Sa ating mga anak, mga kabataan, kumusta yung ating mga pagpaplano? Have that vision. In John chapter 4, verse 34, anong sabi po ng Bible? Sa John chapter 4, ang ating Panginoong Kristo. Verse 34, Jesus saith unto them, to his disciple, my meat is to do the will of him that sent me and to finish his work. Narito po, napakaliwanag sa Panginoong Kristo yung vision and goal and plan of the Father unto him. Narito po, kausap niya yung mga disipulo po niya, bumili sila ng pagkain, at nung inopera nila ng pagkain ng Panginoon, ang sagot ng Panginoong Kristo sa kanila, ang aking meat. Yung meat niya is to do the will of the Father and to finish His work. Verse 35, say not ye, there are yet 4 months, then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes and look on the fields, for they are white already to harvest. Narito yung mga apostol, yung mga disciples ng ating Panginoon. Sa kanila, makakain. Bumili sila ng pagkain, nagugutom sila eh. Pero ang Panginoon, hindi yun ang sa Kanya. Tingnan nyo, masdan ninyo ang parang, ang kabukiran. Lift up your eyes and look on the fields, for they are white already to harvest. Hinog na ang mga tao po para sa salita ng Diyos. Marahil nandito tayo, may mga kamag-anak pa tayong hindi ligtas. Meron pa tayong mga pinagpipray ng mga kapitbahay natin, kaibigan natin, lagi mong kasama, workmate mo, kasama mo sa trabaho na hindi pa naliligtas. Ano ang plano natin?
Naway abutin po natin sila, ipanalangin po natin sila at abutin po natin sila sa tulong ng ating Panginoon. Have vision. The last one, mga kapatid, the price is there will be amount of work in the Lord. And then there will be amount of wisdom, choosing God rather than the pleasure of this life. And there must be an amount of accountability in the work of God. Look at verse 47. And that servant which knew his Lord's will and prepared not himself, neither did according to his will, shall be beaten with many stripes. There must be an amount of accountability in the work of God. Every work and labor rendered to the Lord will be rewarded. Gagantimpalaan niya ng ating Panginoon. Alam niyo, napakabuti po ang ating Panginoon sapagkat hindi po siya pabaya sa kanyang mga pangako sa atin. Ano man yung ginawa mo, gagantimpalaan niya ng ating Panginoon. Now, gaano tayo accountable sa buhay natin? Let us work responsibly. In 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 27, if a man strive for mastery, kailangan mag-strive siya lawfully. If we want to reach out for our goal, you strive for mastery. Sasanahin mong sarili mo, pag-iigihan mo kung gusto mo na maging first honor ka ngayon, pag-iigihan mo. You will strive for mastery. Kasi sa 1 Corinthians chapter 9, they that run in a race run all, but one received the prize. Sa takbuhin po, lahat tumatakbo. Yung mga mananakbo, lahat tumatakbo. Pero isa lang po yung makakakuha ng gantimpala. Yung nag-strive lawfully. Kaya nga po, our responsibility and accountability po natin is to work responsibly. Alam nyo, napakaganda po na hindi lang tayo magtatrabaho dahil nakikita tayo ng tao. Not as men pleasers, but doing the work in the heart. Sa Panginoon. Let us work acceptably. Kumusta yung mga pagpapagal po natin? The amount that we give to the Lord. The work in the Lord. Is that acceptable? Dito po tinuturuan po tayo. Paano po tayo maging disiplinado po. Pagka worship place po natin, we respect the sanctity and the holiness of our place. That's why po ayaw natin ng mga naka-sleepers po. Andiyan pa po ba kayo? Tinuturuan po tayo na irespeto po. We dress right sapagkat nais po natin na hindi lang tayo Kristiyano sa salita. Hindi lang tayo basta naglilingkod ng maayos. Acceptable service. Remember, when Cain and Abel offered their sacrifices po sa Panginoon, both of them offered unto the Lord. Pero one is rejected. Yung kay Cain. Ibig sabihin, ang Diyos, hindi lahat ng ginagawa natin, hindi lahat ng binibigay natin, ay tinatanggap ng Diyos. Andiyan pa po ba kayo? Tatanggapin niya lamang yung acceptable sa Kanya. Kaya nga, kagabi po, pinag-usapan yung best, doing the best. Pag para sa Panginoon, ibigay natin yung the best. Principle ko po sa pangangaral, pag ikay nangaral, gawin mo na parang yan na yung huli mong pangangaral. Parang hindi na tayo magkikita, sa langit na lamang. Kaya kung magagalit kayo sa akin, magalit na kayo. At least nasabi ko po yung dapat kong sabihin. Let us work acceptably. Anong sabi po ng 2 Timothy chapter 2?
Andyan pa kayo? Amen. 2 Timothy chapter 2, verse 4. No man that warreth entangled in himself. Basahin ko muna yung 3. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. No man that warreth entangled himself with the affairs of this life, that he may please him who had chosen him to be a soldier. If we are a soldier of the Lord, then let us serve our master acceptably. Gawin na natin po, tayo'y maglilingkod rin naman sa Diyos, gawin mo na ng tama. Andiyan ba po ba kayo? Gawin mo na ng buong lakas mo. Gawin mo na ng buong puso mo upang lalo't higit po. Remember, di ba kagabi nga, hindi naman sa dami ng talento ang issue eh. Ang issue, are you doing our best? Kaya kahit iisa yung talento natin, pero binigay mo yung best, same commendation ang maririnig natin. Let us work acceptably to the Lord. And let us work certainly ng may katiyakan. Accountable po tayo mga kapatid. Meron tayong accountability sa ating Panginoon. Kaya nga, magtrabaho na tayo ng may katiyakan in the power of the Holy Spirit. Not in the might and the strength of the flesh. Let us work in the power of the Holy Spirit. In 2 Corinthians chapter 10, verse 3 to 5, casting down imagination. Pulling down our strongholds. Mga kapatid, we are accountable in what we do for the Lord. God will judge every word. In conclusion, let us go for the gold. If we say we want to be a good soldier, a good and faithful servant, then let us go for it. Let's pay the price. Give an amount of work to the Lord. Magtrabaho tayo sa Panginoon. Blessed is that servant that when he come, shall find so doing. And then have wisdom. Huwag tayo magpadaya sa dyablo. Maraming offer po si Satanas. Pero alam niyo po, the things of this world is but temporal. Panandalian lamang. Let's go for those things that are eternal. Let us go for the gold, no matter how much is the price. Kahit mahirap, sikapin po natin. Gawin yung pinagagawa ng Panginoon. For us, Christian, the sweet commendation of the Lord Jesus Christ, well done, thou good and faithful servant. Yan ang nais natin. Amen. Then the price is, let us labor for the Lord. God hates the sluggard. It is now time to work. Have a wisdom. Choose to serve God rather than the things of this world. Kailangan natin ang mga bagay ng mundo, pero maglingkod tayo po. Piliin natin ang Panginoon. And then be accountable to your work. Maglilingkod din naman tayo, gawin na natin yung the best. Yung acceptable, yung tiyak sa pamagitan ng salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo ay manalangin po sandali sa Panginoon. Mapagpalang Ama, Diyos namin na nasa langit. Salamat po, Panginoon, dahil kay Diyos na mabuti, nagagawad po ng kalakasan, nangungusap sa aming mga puso. Lord, alam nyo ang aming mga puso. Walang bagay na hindi nyo nalalaman sa buhay namin. Nais po namin, Panginoon, sa pagharap namin sa iyo, mapakinggan ang mga kataga na well done, the good and faithful servant. We understand this morning that there is a price.
to hear your commendation, Lord, a good and faithful servant. Patawarin niyo kami, Lord, kung pagkaminsan ang mga gawa po namin ay gawa pang sarili. Gawa na kung saan, Panginoon. Nais niyo po kaming magpagal po sa inyo. Lord, patawarin niyo kami pagkaminsan nagiging tamad sa pagsaliksik na inyong salita, sa pakikinig ng inyong salita. Mas pinakikinggan pa namin ang maraming mga bagay sa mundong ito kaysa po sa inyong salita. Patawad po. Tawarin niyo kami, Panginoon. Sa tagal naming Kristiyano, wala pa po kaming naaakay na kaluluwa sa iyo. Ni hindi pa namin naranasang umawit sa iyo o makapaglingkod sa iyo sa ministry. Nais niyo po kaming matagpuan na good and faithful servant. At tulungan niyo po kami to have wisdom, to choose you before the things of this world. Lord, ngayon pong umaga, nais namin magpasya. Kausapin niyo po ang bawat isa. Sa maikling imbitasyon na ito, kayo po'y mangusap sa inyo pong mga. Ito'y dalangin ko sa ngalan ni Jesus. Habang tayo nakapikit. I don't know how God spoke to your heart. Pero kung mayroong mga bagay na dapat na ilapit sa Panginoon, now is the time to seal it in the altar of the Lord. But hindi ka lumapit at manalangin ka sa Panginoon and say, Lord, narito po ako. I want to be a good and faithful servant. Kaya tulungan niyo po ako na magampanan ko ito. You come and pray and ask the Lord. Amen. 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 Marahil tayo isang tatay. Let us be an example. Tayo nanay. Tayo po'y maging magandang ehemplo sa atin. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na mapagpala po sa lahat. Batid niyo ngayon ang aming mga puso. Ang mga nilapit na inyo pong mga anak. Lord, alam po namin mahirap po ang maging mabuti at tapat niyo pong lingkod. Pero ito po'y isa sa pinakamagandang magagawa po namin, Panginoon, habang nabubuhay po kami sa lupang ito. Tulungan niyo po ang bawat isa. Inilalapit ko po, Panginoon, ang inyo pong mga anak. O bigyan niyo po kami ng pagkakataong makapaglingkod sa iyo. Bigyan niyo kami ng lakas upang magawa po namin ang mga bagay na nais niyo pong gawin po namin. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng wisdom to choose you, Lord, in this life rather than the pleasure of this world. Huwag naming isipin na matagal pa kayong dadating. Huwag namin po kaming madaya na may panahon pa naman. Pero salamat po, Lord, sa mga paalala. Narito po kami, Lord. Bigyan niyo po kami ng lakas habang kami nag-aantay sa iyo. Naway makapaglingkod po kami ng katanggap-tanggap sa iyong harapan. Tulungan niyo po kaming huwag ma-disqualified in the race of life. Tulungan niyo po kami, Lord, na aming mapakinggan ang inyo pong mga kataga. Well done, thou good and faithful servant. Salamat po, Lord, na walang ibang naitaas. Kung hindi kayo lamang, and I pray that you will help each one of us po na mai-apply ang inyo pong mga salita na aming napakinggan. Tidalangin ko sa ngalan ni Jesus. Amen.